Okay, so yung ating class ngayon is about group frequency distribution. So kasundo to nung nakaraan. So last week we discussed about, or last meeting we discussed about categorical frequency distribution and how we're going to construct a group categorical frequency distribution table. So discuss ko din yung mga parts ng table, which is the class, the frequency and the tally, relative frequency, and percentage. So ngayon naman, ay ang di-discuss naman natin is yung sa group frequency distribution, kung paano mag-construct, then paano yung mga, paano tayo mag-construct ng frequency distribution using different intervals. So nakadepende kasi kay interval kung ano yung kalalabasan nating class limits. Then, yung frequency, nakadepende kasi sa interval. So, ibig sabihin, nagbabaris yung ating frequency sa ating interval. So, yan. So, tungo tayo dito sa PowerPoint presentation natin. Okay. So, group frequency distribution. So, tatlo yung nag-join ngayon ulit. Mag-present ako ng panibago. Okay. So, wait lang ha. Okay. So, group frequency distribution. So, in constructing frequency distribution, we need first to determine the class interval. So generally, the number of classes for frequency distribution table varies from 5 to 10, 5 to 20, depending primarily on the number of observation in the dataset. It is probably to have more classes as the size of a dataset increases. So ibig sabihin, yung frequency distribution or the interval natin na 5 to 20 is nakadepende. Since yung ating dataset nga ay lumalaki or dumadami. So yan. So ibig sabihin, pwedeng sumobra ng 20 or mas bumaba pa si 5 ng kaunti. Maging 4, maging 3. So nakadepende po sa given na class interval or dun sa computation na nababas. Next, the decision about the number of classes depends on the method used by the researchers. So number 1, rule number 1. So sa pag-compute ng interval, so to determine the number of classes is to use the smallest positive integer k such that 2 to the k power is greater than or equal to n. So where n is the total number of observation or total number of values. So using the formula 2-1, we can obtain the ideal class interval. So suggested class interval or I for interval, di ba ang ating symbol ay I for interval is equals to range over number of classes. In computing the range, meron tayong di ba ang range is equals to HB minus LB, where HB is the highest value in the dataset and LB is the lowest value of in a dataset over number of classes which is K. So, para makuha natin si K, gagamitin natin yung nasa taas. Yung 2 to the K power is greater than or equal to N. So, hahanapin natin yung K natin or yung exponent natin na maaari dito sa ating interval. Okay? Or dun sa ating dataset mismo. Since yung ating K is nakadepende sa ating number of classes or yung ating dataset or number of yung ating dataset. Okay? So, mamaya i-compute natin yan kapag meron na tayong example. So, yan yung unang rule for computing the class interval. Okay? Papaliwanag natin yan mamaya. Huwag kayong mag-alala. So, yan. Next. So, nakalimutan ko lagyan dito ng I. So, dapat may I dito. Or I equals, tatanggalin natin yung suggested class interval. So, I equals HB minus LB over K or range over K na lang. So, yan. So, maya natin, isa-solve natin yung mamaya. Next, rule number 2.
So another way to determine the class interval, we can apply the formula 2-2. So suggested class interval is equals to range over 1 plus 3.322 times logarithm of n, which is n is the total number of observation. So this rule number 2, yung nasa baba, 1 plus 3.322 is times log n. It is a Sturges formula to determine the number of classes na gagamitin natin. Sa halip na gagamit tayo ng k lang, yung 2 to the k power is greater than or equal to n. So gagamitin natin is Sturges formula. Okay, yung k natin. So pinalitan lang natin siya ng 1 plus 3.322. So yung sagot dun sa rule number 1 and rule number 2 is nagbabaris. So ibig sabihin, maaring magkaiba yung kalabasan rule number 1 and rule number 2. So kaya, kapag nagaano ko ng example, ang ginagawa ko talaga is pinaghihiwalay ko silang dalawa. So, rule number 1 lang yung gagamitin para hindi tayo malito. Okay? So, yan, sa rule number 2. So, ipapaliwanag din natin yan mamaya. Okay? So, rule number 3. So, another guideline to determine the class interval is to have an ideal number of classes, then apply formula 2-3. So, suggested class interval, highest value to the lowest value over number of classes, or HB minus LB over number of classes, or K. So, halos magkaparehas lang si rule number 1 and rule number 3. So, ang pinagkaiba lang nila sa rule number 1 is yung number of classes, tayo na ang magbibigay. Okay? So, ano ba yung pwedeng gamiting number of classes para dito? So, for example, 50. So, try natin si 5. So, yun yung ating number of classes na gagamitin para makuha natin si class interval. So, samantalang sa rule number 1, nakadepende sa ating number of classes or total number of values or observations sa dataset yung ating magiging number of classes. Okay? Samantalang sa rule number 3, tayo na lang ang magbibigay para makuha natin si interval or si number of classes. Okay? So, yung tatlong rule. So, gagamitin lang muna natin is rule number 1 and rule number 2. Okay? So, yun lang kasi kalimitan yung ginagamit since meron tayong sinusunod na standard sa pag-compute ng interval. Okay? So, kalimitan lang magagamit dyan ay rule number 1 and rule number 2. Then, in some context, nag-iiba yung ating mga variables or mga letters na ginagamit sa pagko-compute, but ganun pa rin yung kinalalabasan na sagot. So, yan. So, kaya kapag nag-research kayo, halata ako. Since kung ano yung tinuro ko, yun lang yung lalabas na computation nyo. Okay? So, next. Okay. So, stop presenting muna ako. Okay. So, ang una natin kukunin is interval. Pero, bago natin makuha yon, meron tayong, di ba may formula tayo? So, I is equals to range over K. So, interval is equals to range over K, or I is equals to HB minus LB over K. Tapos, meron pa tayong 2 to the K power is greater than or equal to N. So, dahil given na itong HB natin, LB natin, si N, hindi naman natin magagamit yan for now. Ay, hindi pala. Hindi natin magagamit si N dito sa I equals range over K natin. So, balikan natin to. So, ang una natin gagawin muna is, dahil given na yung HB, si LB, so, kunahin muna natin si K. So, paano natin kukunin si K? So, kunahin muna natin to. Mag-focus muna tayo sa I. Sa I. Dito muna sa 2 to K power. Sulat lang ulit natin. So, 2 to the K is greater than or equal to N. So, what is our value of N? Anong value ng N natin? Okay, 80. So, 2 to K is greater than or equal to
80. So, paano natin kukunin si K, si ating exponent? So, para makuha natin si K, so mag-a-assume tayo ng value dito sa K natin para makapag-produce tayo ng greater than or equal to 80 dito sa 2 to the K power. So, mag-assume tayo ng K. So, for example, ay 5. Okay, lagyan natin dito ng arrow. So, ano ang 2 to the 5th power? So, what do you think? 2 to the 5th power? So, nasagot sa 2 to the 5th power. It is 32. Tama? 2, 4, 8, 16, 32. Okay. So, is 32 is greater than or equal to 80? Mas mataas ba si 32 or equal sa 80? Okay. So, ibig sabihin, ang ating value ng K ay hindi 5. So, let's try another number. Okay. So, 6 tayo. Try natin 6. 2 to the 6th power. 60? Okay, 64. Okay, 64. So, it is not pa din. So, hindi pa rin 6 ang value ng K natin. So, let's try now number 7. So, 2 to the 7th power. Okay, 128. So, 128 ay greater than ba or equal to 80? Okay, it is greater than. Okay, di ba kapag may equal dito, ibig sabihin, maalin sa dalawa. Kung greater than ba siya, tama. Kung hindi naman siya equal, okay lang. Kasi may pagpipilian tayong dalawa. Okay? So, ibig sabihin, yung ating value ng K dito, which is 7, will be the value of K dun sa ating pagkukompute ng interval. So, ibig sabihin, ang number of classes natin ay 7. Okay? So, ito yung unang ginagawa. So, nakompute na natin si number of classes or which is K. So, tatandaan ang ating K ay 7. So, burahin ulit natin. So, lagyan na lang natin dito sa taas yung ating K. K equals 7. Next. So, ang natin gagawin ay, we will compute the interval for rule number 1. So, rule number 1 yung gagamitin natin, ha? Okay. So, I is equals to, gawin na natin siyang HB minus LB over K. So, salit na range over K na K. So, kasi, si range ay kasi ay HB minus LB. So, ang highest value natin ay 33.70. Then, the LB or the lowest value is 14.10 over or divided by the value of K which is 7. Next. So, 33.70 minus 14 over 10. 14 over 10. 14.10. So, what is, anong sagot? Sagot natin. Okay, 19.6 or 19.60. So, pwede din yun. So, pwede natin gawin dito ay 19.6. Okay, divide natin sa 7. So, what is the answer? 19.6 divided by 7. Okay, 2.8. So, nakuha na natin yung value ng ating interval, which is 2.8. But, in computing interval, so para maging sakto, ang ginagawa natin, iniraround off natin yung ating decimal places into the nearest whole number. So, what is yung pinakamalapit sa 2.8 natin? Okay, 3. So, ang gagamitin nating interval for this problem or for the example is 3. So, I equals 3. So, wag nyo na lang gayahin ganyan yung I ko. Pwede namang hindi. Mukha kasing C. Yan. I na lang siya, diretso. Yan. So, I. So, I equals 3. So, nakuha na natin yung range natin. Ang range natin dyan ay 19.60. Lagay natin dito sa taas. Yung nasa taas yung kasi yung 19.6. Yan. So, nakuha na natin yung mga yan. Then, dahil nakuha na natin to lahat, so we will create a
frequency distribution table. So let's start. Okay. So yung una natin ginawa is, di ba kinumpute natin yung range natin, na-compute natin. Then the other one is interval. So nakapag-create na tayo ng interval or nakapag-solve na tayo ng interval. Next is class limits, class boundaries, relative frequency, percentage, cumulative frequency, and midpoints. So, in constructing frequency distribution table, so we need first to arrange the raw data in ascending or descending order. So, in this particular example, we will arrange raw data in ascending order. So, this will make easier for us to tally the data. So, yung iba, dahil nga marami yung data natin, ang ginagawa nila is hindi na nila ina-arrange in alphabetical order, ascending or descending order. So, ang ginagawa nila, minamano-mano na nila. But, merong mga ibang paraan para magbilang. So, pero hindi ko muna ituturo sa inyo ngayon yan. So, ang ginawa ko dito, in-arrange ko na siya in ascending order. So, naka-ascending order na siya. So, ang gagawin na lang natin is, magagawa tayo ng class limits. Okay? So, ito naman, na-determine na naman natin yan. Okay? So, gagawin natin ay, mag-create tayo ng class limits. Okay? Sabi. Okay, baba lang natin to para hindi tayo maguluhan. Okay. So, mag-create tayo dito sa baba ng class limits. Paano natin gagawin siya? So, gawin natin, magawa tayo ng table. So, damihan natin. Yan. So, yung unang part ng table is class limits. Sir, wala pang shortcut dyan. So, pwede, wala. Class limits lang yung ginagamit natin for sa class limits. Okay. So, paano natin siya i-construct as magko-construct ng class limits? So, gawin natin, hahanapin natin yung lowest value. So, based on sa computation natin kanina, what is the lowest value? Okay, 14.10. So, since yung ating ginawang interval is sakto, so gawin natin, yung pag ni-round off natin yung pinakamaliit na or lowest value in the dataset. So, pag ni-round off natin yung 14.10, what will be the value of our, okay, so 14 yung simulan natin. Para hindi tayo mahirapan mag-create ng class limits kapag may point. Okay? So, 14 tayo mag-i-start. Then next, magpa-plus tayo ng every 3 sa bawat lower limit. So, para hindi tayo mahirapan. So, i-copy-paste ko lang to para magpare-parehas lang yung guhit niya. Ilan ba yung class natin kanina? 3, 6, 7. Okay, 7. Lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 na siya. So, gawin natin, magpa-plus tayo ng 3 sa bawat lower limit natin. So, 14 plus 3 is 70. Tama? Okay, next. 17 plus 3 is 20. Tama? Next. 20 plus 3. Okay, 23. 23 plus, okay, 26 plus 3 plus, okay, 32. Okay. So, mamaya natin siya sundan. Kung kasi nakadepende kasi yung dulo ng ating class limit sa maximum number or yung pinakamalaki nating value. So, pinakamalaki nating value is 33.70. So, probably, yung ating class limits ay aabot siya ng 34. Okay? So, basta under yung highest value is under ng last class limits. Okay lang sumobra, basta under siya nun. Or, nasa loob siya ng class limits na yun. Okay? Next. So, dito naman tayo sa kabila.
So since yung ating lower limit dun sa pangalawa is 17, magma-minus lang tayo ng 1. So magiging 16. Okay? Nagagets ga? Okay, 16. Kung bibilangin natin kasi yung 14 to 16, tatlo yung ating interval. So 14, 15, 16. So 3. So madali pa magbilang pag ganyan. Pero pag mas madami na yung ating interval, nahihirapan na tayo magbilang. So kaya ginagawa natin plus at saka minus. Okay? So kasi hindi pwedeng 14 plus 3. Yung magiging ano natin sa upper limit ay 17. So hindi naman pwede 'yon. So ang pina-plus lang natin is yung ating lower limit to lower limit to lower limit, upper limit to upper limit para hindi tayo malito. Okay? So 16 plus 3 is 19. Okay, next. Okay, 22. Okay, 25 daw. Next. Okay, 28. Okay, 31. Wait lang. Okay, 34. So, naabot na ba natin, wait lang. Naabot na ba natin yung 33.7 dito sa class limits natin? Eh, naabot na ba natin or hindi? Sa palagay nyo? Okay, naabot na. Since ang ating pinaka-last value ay 33.70. So, we don't need to add another class limits. Okay? So, nagawa na natin yung class limits natin. Okay. So, the next step is we will create or magbibilang na tayo. So, ang tawag doon ay tally. Magtatali tayo. So, di ba pag nagbobotahan tayo sa student council or SSG nung junior high school kayo or nung high school kami. So, meron tayong tally. So, bibilangin natin kung ano yung under ni 14 to 60. So, for example, ito daw si escort. Yan, si 14 to 16. So, bibilangin natin diyan sa ating in-arrange na. So, hanapin natin yung mga numbers na under ni 14 to 16. So, alin kaya yun? Okay, highlight natin para hindi tayo malito. Ayan. So, ibig sabihin, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, pag tinali natin, so, lagyan natin bilang 1, 2, 3, 4. Meron tayong 4 na tally for sa 14 to 16. Next, 17 to 19. Okay, hanggang 18.80 lang, di ba? Okay, highlight natin. Tanggalin lang natin to. Ayan. Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 daw. Lagyan natin dito. 5, 9. So, 9. Sir, bakit pag nilagyan pa ng tally, pwede naman frequency na agad? Wala lang. Para mas kita natin or hindi natin diniretso muna. Baka kasi mamaya magkamali tayo ng bilang. So, hindi na natin mapapalitan. So, pag sa tally, dadagdagan mo lang. Okay? Bago mo siya i-translate into frequency. Okay, next. Hanggang 22.19. Okay. So, highlight natin. Para hindi tayo malito. Hindi, hanggang 22 tayo. Kasi under siya nun. Okay. So, yan. Tanggalin lang natin yung highlight. Yan. Okay. So, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 16 daw. Sulat natin dito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 1. Okay, next. So, sunod naman ay wait lang. So, 23 to 25 naman. Okay, so 23. Wait lang. Wait lang. Wait lang.
Okay, wait ah. Wait lang. Okay, next. So dahil hanggang 22 lang tayo, yung mga sumobrang number is under ni kasunod. Okay? So tama? Okay, 22, basta nagkaroon tayo ng decimal places, so under siya ni yung sunod. Okay? So 22.60 hanggang, so hanggang sa ano kaya? Okay, 25. Okay, sakto daw 25. 16 ba? Bilangin. Tama ga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. So, hindi ko pala, meron pa pala ako dito hindi nasasabi sa inyo. Lagay ko lang. Ilipat lang natin tong yung tali natin sa kabila. Okay? So nga pala, kapag may point nga pala yung ating given, so magbabase tayo sa class boundaries. So based on dun sa discuss natin sa class boundaries, so on the first classes or yung discussion natin, so nagba-minus tayo ng 0.5 sa ating lower limit and the other one is magpa-plus naman tayo sa upper limit natin. So based on dun sa class limits natin. So ibig sabihin, 14 minus 5 is, 0.5 is 13.5. So tama? Okay. Next. Sunod dito ay 16.5. Okay? So, lagyan lang natin dito ha para malaman natin kung ano ba yung under nung mga yon. Okay? So, bakit kaya yung may point ay kasama ni Garnet? Okay? So, baguhin lang natin to. 16.5, ari 19.5. Magmaminus lang tayo lagi sa lower limit natin ng 0.5 lagi ha. Then sa upper class limit, magpa-plus naman tayo ng 0.5. So, ibig sabihin, nalito yung mga nagmamodule dito. Panigurado. Sa example lang yung nag-base. So, medyo... Yes po. Pag ano lang naman, si class boundaries naman ay given na yan sa lahat. Kahit pa yan ay may decimal or wala. Kapag si class boundaries kasi yung pinagbabasihan natin para malaman natin kung saan ba under yung mga may point. Okay? Yes po? Okay. Okay, 25.5 nga naman daw. Hindi ko napansin. Okay. Ari 31.5. Yan. Okay na. Okay na ba? Wala na bang mali? Ay, ito. Ayan. So, nakapag-construct natin. Ulitin natin yung nasamba yun, yung 22. Okay. So, kapag naging, kunwari, ang ating given ay 22.51. So, under na siya ni 22.5. Or under natin ni 23 to 25. Okay? So, pag sumobra na siya ng dito, kasi 22.5 hanggang 22.5 siya. So, sunod dito, 20.51 or mas mataas kaysa 22.5 yung sunod. Okay? So, dito, ang given natin is 22.60. So, under na siya ni 22.5. Okay? Gets ba? Okay. So, tingnan natin. So, sa 25.20, kasama pa ba siya or hindi na? Okay, kasama pa daw. Okay, try natin ha. Bilangin uli natin siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, so tumama na siya. So, 23 daw yung sunod. Okay, kopyahin lang natin to. Dagdagan lang natin siya. 1, 2, 3, ayan.
20 na siya, tapos tatlong, ba't ganun, number nilagay ko? May tatlo. Next, sa 26 to 28 naman tayo. Okay, 26 to 28. So, hanggang 27.90 tayo. Tama ba? Okay, so tama daw naman. Wait lang para hindi tayo malito. Ayan. So, 26 to 28. So, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lang. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 17 lang siya. Copy lang natin to. Dagdag lang natin to sa kabila. Yan, 17. Dagdagan natin to ng isa. Next, last na. So ibig sabihin, yung last na yon, under na siya ni yung nasa dulo. Tama? Ay, hindi pa pala. Meron pa pala tayong 29 to 31. Okay? So, check natin. So, ano yung mga 29 to 31? So, 29.30, 29.50 hanggang 31. Okay? So, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8. Okay? So, 8 daw yung sa dulo. Okay, 8 na. Next. The last one is, ang natitira ay 32 hanggang 33.70. So, tatlo yan. So, 1, 2, 3. Okay, tatlo. So, next, nakapag-construct na tayo ng tally. So, sunod natin gagawin ay frequency. So, ito may shortcut. Pwede natin gawin ay F na lang. Or lowercase f. Okay, letter F ha. So, gawin natin, ita-translate lang natin yung tally natin into numbers. Okay? So, for the tally number, yung unang class limit is, it is 4. Tama? Okay, next. 9, 16, 23, 17, 8, and 3. So, some instances na merong mga tawag dito sagot na sumasobra or nagmamali tayo ng tally. So, kaya ang ginagawa natin, tinototal natin yung frequency. Okay, total natin yung frequency kung tama. What is the total? Okay, total natin siya. So, 4 plus 9 is 13. Tama? Plus 16, 29. Plus 23, 52. Plus 17, 69. Plus 8, 77. Plus 3 is 80. So, tama. N equals 80 or the total number of values is 80. So, pero, huwag kayong magiging kampante na tama yan lahat. Kahit pa yan ay tama or yung ating addition is tama, kung mali naman yung tally, mali na din. Tapos, kung mali naman ang class limits ng construction ng class limits, mali yan lahat panigurado. Iilan lang ang tatama dyan. Baka nga ang tatama lang dyan yung taas. Kung nagkamali kayo. So, ibig sabihin, kung mali pa lang sa una pa lang yung interval nyo, mali na lahat. Ito. Kahit sabihin na, tama yung pagkakatali nyo, mali naman yung class limits nyo. So, mali. Okay? So, kaya kailangan, sa una pa lang, tama na yung interval na ginagamit nyo. Based on dun sa example. So, yan. So, next. So, nakapag-create na tayo ng frequency. So, ang sunod natin gagawin ay relative frequency. So, relative frequency. So, may shortcut naman to. So, ang shortcut niya ay RF. So, kapag nalimutan nyo yung relative frequency, yung gawin nyo, RF na lang lagay nyo. Okay? So, next. So, ang gagawin naman natin sa relative frequency, i-divide natin yung each frequency into number of observation, which is 80. So, unahin natin si 4. So, 4 divided by 80.
So what is 4 over 80? 80. 80. Okay, 0.05. Sakto ba? Sakto? Walang labis, walang kulang? Okay, 0.05. Next, 9 divided by 80. Okay, 1125 daw yung sumunod. So, gawin natin siyang 4 decimal places. Okay? So, yung nakalagay sa module natin, it is 2 decimal places. Pero, in this instance, gawin natin 4 decimal places para mas, tawag dito, para mas makita natin yung sunod na decimal places. Okay? Check uli natin. 9 divided by 80 is 1125. So, tama. Okay, next. 16 divided by 80. Okay, 0.2 daw. Tama ba? 0.2? Or 0.1833? Ano? 16 divided by 80. Okay, wait lang. 16 divided by 80. Okay, 0.2 daw. Mali ang aking computation. Okay, 0.2 nga naman daw. Okay naman. Okay, next. 23 divided by 80. Okay, 2875. Okay, next. 17 divided by 80. Okay, 2125. Ay, mali. Okay, 0.21 25. Next, 8 divided by, okay, 0.1 daw. Okay, 0.1. Next, 3 divided by 80. 375. Okay, check ulit natin. 3 divided by 80. Okay, so tama. So next, ang sunod ay percentage. Percentage daw. So, ano gagawin sa percentage? Pwede natin gawin siya ay P. Okay? For percentage. So, 0.05, itatimes natin siya sa 100. So, what is 0.05 times 100? Okay, 5. So, it is 5. So, 5% siya, pero kahit hindi mo na ilagay yung, tawag dito, yung percent sign. Since meron tayong nakalagay dito sa taas na percentage. So, it is understandable na yung given natin dito sa baba ay percentage or percent. Next. Okay, 11.25. So, 0.2 times 100. 2, are you sure 2? It is 20. Next. Bakit naging 20? 2 times 100. Okay, 2 decimal, di ba? Okay, kasi yung 2 kasi dito, 0.20 yan kapag dinagyan natin ng 0 sa dulo. So, pag tinas natin sa 100, 20 siya. Kahit wala siyang 0 sa kasunod, kapag ni-round off natin siya, kasi ang kalalabasan sa sagot ay 200. Tapos ang decimal places niya, isa lang. So, isa, tatagalin natin yung 0 sa dulo, magiging 20. So, 20 nga. Next, 28 point. Okay, 28.75. So, next is 21.25. The other one is 10. And the next is 3.75. So, yan. So, nakuha na natin siya. So, pag pinag-plus-plus natin siya, magiging 100. So, sabi ko sa inyo, in some instances, yan, na gano'n. Hindi siya nagsasaktong 100. So, probably magiging 0.99 or sobra siya ng isa. Magiging 101, kunwari. Or, basta, medyo sumobra lang siya ng konti. Mga decimal places lang. Pero, pag ni-round up natin siya, 100 pa rin siya. Since yung ating computation kasi ay may decimal places. So, possible na hindi magsakto ng 100 or sumobra ng konting decimal places dito. Okay? Pero ang total lang talaga niya is 100. Okay? So, ibig sabihin, kapag tama yung percentage nyo dito, 100 na automatic yung total nila.
Okay? So dito, optional na lagyan ng 1. So pwedeng wala doon sa ditong 1. Pero pwede nyo naman lagyan. So tatandaan nyo, ang relative frequency ay laging or it is the sum of the ang sum ng relative frequency ay laging 1. Pero mayroong instances nga nagiging 0.99 siya or 1.001 kunwari. Pero ang total talaga lagi daw ng relative frequency ay 1. Kasi kapag ni-round off natin yung number na yun, 0.99, it is 1. Okay, next. So ano pang wala? So meron pa tayong, ano ang tawag doon? Cumulative frequency. So sabi ko sa inyo last time, si cumulative frequency or CF is nakadepende sa ating frequency. So without the frequency or the class limits, wala tayong cumulative frequency. Kasi kapag wala tayong class limit, automatic wala din tayong frequency. Kung may class limits naman tayo at wala tayong frequency or tally, hindi natin makukompute si cumulative frequency. So kailangan ng frequency. Okay? So basta ang napaka-importante sa frequency distribution ay si class limits and the frequency. Kasi kapag wala yan, mga yan, hindi mo makompute yung the rest. Okay? So next. So paano ba i-compute si cumulative frequency? So magsisimula tayo sa first frequency. Okay, so isusulat natin dito or ilalagay natin dyan is yung unang frequency. So kasi yun yung pagbabasihan natin sa pag-compute ng cumulative frequency. So meron tayong cumulative frequency. So ang una is 4. Next, yung 4 na yon ipa-plus mo sa 9. Okay, so 4 plus 9 equals, okay, 13. Okay, 13. So next, 13 plus 16. Okay, next, 23. 29 plus 23. Okay, 52. 52 plus 17. Okay, 69. Next, plus 8. Okay, 77 plus 3. Okay, 80. So, yung dulo ng ating cumulative frequency rather, is 80. So, kung anong total ng ating frequency, dapat yun din yung dulo ng cumulative frequency natin. So, kapag sumobra yan, ibig sabihin, mali yung ating frequency. Or mali yung total na nilagay natin dito kapag hindi sila nagparehas. Or lahat talaga mali yung frequency mo kasi mali yung bilang mo. So, yun lang yan. So, kailangan magtali siyang 80 siya. Pag hindi siya nagtali, is mali. Kapag nagtali naman, is either may mali kang bilang or hindi. May nagkamali ka ng bilang. Or yun na talaga yung tama. Okay? So, na-complete natin yung cumulative frequency. So, the last is midpoint. Or, pwede natin siyang isulat as X. Kapag nakalimutan niyo yung word or yung term na ginagamit. So, pwede nyo gamitin is X. So, paano naman kukunin si X? Lagi na naman may X sa math, no? Di nawawala si X. Okay. So, gawin natin, from the class limits, pagpa-plusin natin silang dalawa. So, 14 plus 16 is 30. So, pag pinag-plus natin, i-divide natin siya sa 2. So, bakit 2? Dalawa lang naman yung ating kinompute or dalawa lang naman yung class limit natin for this, yung una. So, kaya divided by 2. Okay? Parang pagkuha lang ng average. Pagpa-plusin mo yung mga numbers, i-divide mo sa total number ng bilang. Okay? So, dahil dalawa lang sila, pag pinag-plus mo sila, magiging 30. Divided by 2, ang sagot ay, what is the midpoint? Okay, 15. So, next. Okay, 18. Sunod. Sunod. Okay, so 33. So, ang isa pang way para makuha natin yung midpoint, kapag nakuha na natin yung midpoint ng unang-unang sa class limits natin,
So, ang gawin lang natin, ipa-plus lang natin siya sa value ng ating interval. So, what is the value of our interval kanina? Anong interval natin? 3. So, 15 plus 3, 18. Plus 3, 21. Plus 3, 24. Plus 3, 27. Hanggang maabot natin yung dulo. So, ang dulo ay 33. So, tama. Diba? Ano? Nagets ba yung sinasabi ko kanina, yung muli? Yun. So, yun yung shortcut method in computing the midpoint. Okay? So, pag nakuha mo na yung isa, bakit nakuha yung 15? Di ba 14 plus 16, yung sa class limit sa una? So, 30 ang sagot. I-divide mo sa 2. 15 ang sagot. Okay? So, nakuha na. Yan. So, midpoint yan. 15. Tapos, plusan mo lang ng interval. Ang interval natin ay 3. Hanggang maabot mo yung dulo. Okay? So, ganun lang mag-construct ng class, ng frequency distribution table. Though medyo marami sila. So, yan. I-ano natin, ipakita lang natin lahat. Yan. So dito, wala na tayong total dito sa CF ha. So, eliminate na lang natin to. Yan, erase na lang natin. Yan. Parang, yan. Parang wala na siya. Yan. So, yan lang yan. So, nakalagay naman yan sa module. Makikita nyo yan. So, dapat alam nyo yung process sa pagko-compute ng bawat column. Pag hindi nyo alam, hindi kayo makaproceed dun sa ibang part. So, na rin, kapag wala kayong frequency, paano kayo makakapag-proceed sa RF? So, kailangan makuha nyo si frequency or si tally para makapag-proceed kayo. Ayun. So, sa statistics kasi, sa discussion natin, so, hindi na tayo mag-discuss about dito sa pag-create ng class limits, tally, sa susunod na chapter. So, given na yung class limits, the frequency, wala na tayong tally. Since given na nga, so wala na tayo itatali. So, yan. So, dito, tinuturo ko lang yung basics. Okay? So, try natin yung sunod. Kung abot pa. Okay. So, next example tayo. Check natin kung aabot pa tayo dun sa next example. So, gagamitin naman natin is yung rule number 2. Ang rule number 2 ay so, example number 2, SJS Travel Agency, a nationwide local travel agencies, offers a special rate on summer period. So, the owner wants additional information on the ages of those people taking travel tours. So, a random sample of 50 customers taking travel tours last summer revealed these ages. Okay? Nakasummarize na yung ages dyan sa baba. So, what will be our value of highest value, lowest value, what is the value of n on this data set? Or based on this example. So what do you think? What is the highest value? Okay, 77 daw. Okay, 77 daw ang ating highest value. Sulat natin dito sa board natin. Mamaya natin pakita. Okay, what is the lowest value? Okay. Okay, 18 daw. Next, what will be the value of n? Okay, 50. Kasi nabanggit na din sa exam o dun sa sentence. So, meron tayong a random sample of 50 customers. Okay? So, 5,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 5 times 10 is 50. So, 50 nga. So, tama. So, next is we will use the formula of rule number 2 on this case. Okay? So, proceed tayo dito sa word natin. Okay. So, madumi na natin yung word natin ngayon kasi ginagamit natin siya. Okay. So, ang gagawin natin, we will compute the interval for rule number 2. So, since wala naman nabanggit dun sa problem kung anong gagamitin, so we will use rule number 2. But in our activity, so, meron dun nakalagay kung anong gagamitin natin rule. Okay? So, dito, rule number 2. So, we will use I is equals to HB minus LB over 1 plus 3.322 times log n. So, ang haba, di ba? So, yung baba, anong tawag nga dito? Sturges formula. So, ano spelling nga nun? Sturges. Sturges. So, Sturges to, ay nasa baba. Sturges formula. Yung isa, ang tawag dun ay, ano nga yun? Yan. Yung unang natin kanina, Freud and Simon formula. Yung una nating, yung rule number 1. Freud. Yung isa, Freud. Yan. Freud and yan, Simon. Ito yung rule number 1. Ito yung Sturges formula yung nasa baba. Okay? So, yan. So, tandaan nyo yan. So, burahin ko lang ulit. Yan. So, i-compute na natin. So, ang highest value natin is 77 minus 18. Divided by 1 plus 3.322 times log, ang n natin ay 50. Okay? So, 50. So, gawin natin, pag-minusin na natin. 77 minus 18, it is equals to 59. Okay, 59 daw. Next. So, 1 plus 3.322. So, what is the value of log? Wait lang, nag-adjust. Ayan. So, 3.322, hindi pala, yung log 50. What is the value of log 50? Log 50. Okay. Okay. Wait lang ha. Check natin. Hindi ko masyadong rinig kasi. So, log is 1.6990. So, bakit naging 6990? So, kasi, ang sagot kasi dyan ay 1.69897. So, kapag niround up natin in 4 decimal places, magiging 1.6990 or 1.699. Okay? So, next. Sundo natin sa taas kung kasya pa. So, equals 59 over, so 1 plus 3.322. Wait lang. Okay. So, i-times natin si 1.6990 sa 3.322. Times natin. 3.322. So, bakit itatimes muna natin sa 3.322? Since si 1 kasi ay hindi pa kasama ni 3.322. Hindi natin pwede siyang pag-plusin muna bago i-times. So, kasi si 3.322 ay naka-times lang sa 1.6990. So, bawal yun. So, unahin mo muna itong nasa loob ng parenthesis, tapos itatimes mo sa 3.322. Okay? So, ang sagot dun ay 5.64441. So, ang sagot kasi ay 5.644078. So, kapag niround up natin to in 4 decimal places is magiging 5.6441. Okay? Si 7 kasi magpa-plus tayo ng 1 sa 0, magiging 1. Okay? So, next.
magiging 59 divided by 6.6441. So, anong sagot? So, 59 divided by 8.88. Or approximately, so ano pinakamalapit? 9. Okay. So, ang ating sagot ay, mali. Approximately 9. So, I equals 9. So, ito yung ating interval na gagamitin for that particular example. Based on dun sa ating rule. Okay? So, tumungo tayo dun sa pag-construct ng frequency distribution kapag yun nga, kapag rule number 2 ang gamit. Okay? So, the first step is to ascend or arrange the data in ascending order. So, dito sa case natin, naka-ascending order na siya based on dun sa kanina. So, ito yung example kanina. Yan. So, kung makikita nyo yung example number 2, the dataset is not in order. So, para mas madali daw, kailangan daw natin siyang arrange the data in ascending order. Okay? So, para daw mas madali daw tayo mag-compute. So, anong ang first step natin pagkatapos ma-arrange? Anong unang gagawin natin? So, na-arrange na natin yung data natin. So, we need to first create the class limits. So, saan tayo mag-start lagi? Sa lowest value. So, what is the lowest value? Okay, 18 daw. 18. Okay. So, ang sunod? Ano yan? Okay. So, sunod dyan ay... So, ang gagawin natin dito sa 18, magpa-plus tayo ng interval. So, 18 plus 9 is 27. Plus 9, 36. Plus 9, 45. Plus 9, 54. Okay, 54. Plus 9. Plus 9, 63. Plus 9 is 72. 72 nga. Okay, 72. So, last na yun, 72. Next. Wala. So, sa taas naman. So, minus lang ng, dito sa 27 ng 26 ang gagamitin. So, next. 26 plus 9. 35. 44. 53. Okay, 62. Okay, 71. 9 plus 9, 80. Okay. So, 80. Okay, tingnan natin. So, na-reach na ba na natin yung 80? 71 plus 9? 71 plus 9? 80. 80. Okay. So, yung 77 ba na-reach na natin? Yung pinaka-last. Check natin ha. So, under na ba ni 72 to 80 si 77? So, under na siya nun. Or sa loob ng 72 to 80. So, ibig sabihin, hanggang dyan lang yung class limits natin. Okay? So, ang sunod natin gagawin is, we need to find first the class boundaries. So, what is our class boundaries? Sa una. Wait lang. Lagyan lang natin dito ng pagpapare-parehas lang natin. Yan. Para pare-parehas yung guhit. Okay. So, the first is 17.5. Sunod ay, okay, sa baba.
Sunod. Okay. Sulat lang natin ha. Ay, sana. 62.5. Then the other one is 71.5 and 80.5. So since yung ating given naman ay wala tayong tawag dito, wala tayong point or decimal places, so mas madali na tayo makapag-create ng or hindi na tayo magbabase sa decimal places dito sa ating given. Okay, so itatali lang natin yung 17 to 26 natin. So 18 to 24. So 3. Then the other one is 27 to 35. Ay, hindi pala. Tama pala. 27 to 35 is 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So madali lang natin at time na tayo. Kakaya sa kasunod nating subject. So 36 to 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama? 9. 1, 3, 4, 5, dash 1, 2, 3, 4. Next, 45 to 53. 14, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 pala. Hindi pala ito naka-arrange. Hindi ko napansin. Hindi pala naka-arrange. Yan. Hindi pala naka-arrange eh. Ayan. Hindi naman pala naka-arrange. So, yung ating nasa module ay may typo tayo. Okay, next. Ilan niya to? 14 na na. Okay, next. 45 to 53. 45. So, 1, 2, 3, 4. Ay, man eh. Ano yung una? 8 pala. 9 pala sa sadya. Sa kabila pala yun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ay, 14 pala. So, next ay 54 to 62. 54 to 62 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Next, 63 to 71. 63. Ayan, butas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 6 dito. Tama? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the other one is 2. So, dalawa lang yung sunod. So, translate natin 3, 5, 9, 14, 11, 6, and 2. Then the total is, yung n natin ay equals, ano nga yan? Ilan nga yan? 50. Okay. So next, di-divide naman natin siya into 50. So 3 divided by 50, ang sagot ay? Anong 3 divided by 50? Sakto? Okay, next. 5. Okay, 0.1. Next. Sakto? Next, 14 divided by 50. 0.28. Next, 11 divided by 20. Ay, 50. Ano yan? 22. Next. Okay, 0.12. Next. Okay. So, total natin is 1. Next. Percentage. 6.
10, 18, 28, 22, 12, 4. Okay. So, ang total natin is 100. Next, cumulative frequency. 6, 16, plus 18 is 34, plus 28 is, wait lang, mali pala. Sorry. Sa frequency tayo tumingin. Nalito ko. So, 3, plus 5 is 8, plus 9 is 17. Sa frequency. 17 times, plus 14 is 31, plus 11 is 42, plus 6 is 48, and the other one is 50. Next, midpoint. So what will be the midpoint? 18 plus 26 is 44, divided by 2 is 22. Plus 9 is 31, plus 9 is 40, plus 9 is 49, plus 9 is 58, plus 9 is 67, plus 9 is 76. Okay. So, nakapag-create na tayo ng ating frequency distribution table using the rule number 2. Okay. So, nagigets naman yung ating discussion ngayon. Okay. So, overtime na tayo. So, we need to dismiss this class. Okay? So, class dismiss. So, sana may natutunan kayo ngayong araw. Salamat sa pagstay until the end of this class.